Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga kabatang Quiapo, narito ang aabangan natin na hindi nyo dapat papalampasin sa FPJ Batang Quiapo. Natuwa si Dimple dahil nagising na siya mula sa delikado niyang sitwasyon. Nilapitan ito ni Ponggay at tinanong si Dimple kung sino ang may gawa ng karumaldumal na panluloko laban sa kanya. Halata sa mukha ni Dimples na takot siyang sumagot sa mga tanong ni Ponggay. Samantalang sa mansyon ng mga gerero, habang kumakain si Erika na mag-isa, bigla namang dumating si Rocky Boy. Umapit siya kay Erika at hinawakan niya ang dalaga. Takot na takot si Erika at mabilisang tinanggal niya ang kamay ni Rocky Boy. Nakita ito ni Santino. Lumapit si Santino at galit na galit ito kay Rocky Boy. Tinanong siya kung bakit niya ginawa yun kay Erika. Ngunit tumawa lang ang bastos na Rocky Boy. Kaya hindi na nakapagtimpi pa si Santino sa kanyang galit. Sinuntok niya si Rocky Boy. Dito naman lumaban si Rocky Boy kaya nagkagulo ang dalawa. Hindi ito tinigilan ni Santino hanggat hindi niya mapatumba si Rocky Boy. Sa kabilang banda, habang nag-uusap si Ramon at Tanggol, sinabi nga ni Ramon kay Tanggol na may masama siyang balita tungkol dito kay Rigor dahil na-promote na nga daw ito. Pero kung malaman nga raw niya na may ginagawang masama si Rigor, siya mismo ang huhusga nito. Sa kabilang banda, sa bahay ni Di Magiba, nag-uusap si Marites at Rigor. Pilit na kinumbinsi ni Rigor si Marites. Kalimutan na lang daw niya si Ramon Montenegro dahil ubos na nga daw ang kayamanan nila. Mag-focus na nga lang daw si Marites para sa kanya, ngunit para kay Marites, hindi na siya babalik kay Rigor. Sa galit ni Rigor kay Marites, halos na malugwak na ang kanyang mata. Samantalang sa planong paglipat ni Don Julio sa City Jail, sinabi niyang madaliin nila ang paglipat ni Don Julio sa City Jail dahil para kay Rigor ay ligtas doon sa mas mahigpit na kulungan. Habang sa loob ng kulungan, si Don Julio tahimik na sinabi sa kanyang sarili, hindi siya papayag na doon lang siya mamatay sa loob ng kulungan. Tinakda ng paglipat sa kanya sa City Jail. Ngunit bigla na lang silang nahinto dahil may nakaharang na malaking truck sa kanilang dadaanan. Agad nilang pinaalam kay Hector na hindi makadaan ang sasakyan. Tinanong ni Hector kung ano ang nangyari. Si Inting ang sumagot na naubusan nga daw ng gas ang sasakyan. Nag-utos si Hector na ibalik ang sasakyan. Ngunit bago pa man ito nangyari ay sumabog na ang malaking truck at biglang lumitaw si Tanggol, sabay na pinaratratan ang mga kapulisan. Walang hinto na pinagbabaril ni Tanggol ang mga kapulisan at unti-unti na nga itong natumba. Tuwang-tuwa naman si Don Julio dahil sa nangyari, dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang apo na si Tanggol at ang kanyang anak na si Ramon. Unti-unti na ring papalapit si Ramon sa kinalagayan ni Don Julio para kunin at mailigtas na nila ito. Kumpay nga ba ang plano ng mag-amang Tanggol at Ramon? Yan ang ating pakatutukan at aabangan mga kaibigan. Dito lang sa FPJ Batang Quiapo. At huwag po sana niyong kalimutan na i-like, i-share at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat!